Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, nag-aklas na. Kapapasok lang kamera, bumaliktad na. Nako, yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang ating main video, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita. Ito pong si Kiko Pangilinan, mga kababayan, napakaingay pag China po ang pinag-uusapan. Pero, kapag flood control scam, nako, tahimik pa siguro sa pinakatahimik mga kababayan. Okay? Pangalawa po natin pag-uusapan mga kababayan, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Gumaganda na daw ang kalusugan ng Pangulo, mga kababayan, ayon po yan kay Claire Castro. Alright, pero bago po natin ito simulan mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito, maraming salamat po. At ito nga, wag na po natin patagalin, simulan na po natin dito po kay Kiko Pangilinan mga kababayan. Sabi po kasi ni Kiko Pangilinan mga karibin natin, sabi niya, biglang nagkalat ngayon ang mga Pilipinong bayaran ng China sa SOCMED. Matapos ang talumpati natin sa Senado kontra pambabasto sa China Embassy. Ng China Embassy, tiba-tiba, tumanggap ng tupad sa China Troll Farms. Ano ba? May ano kaya ito? May ebidensya ba itong si Kiko Pangilinan? May ebidensya siguro to kasi hindi naman siguro ito magsasalita kung wala siyang ebidensya, di ba? Tumatanggap ng tupad sa China Troll Farms. Alam na this, China tupad para sa trolls, traidor at umuupak sa Pilipinas, ayuda down payment. Ano yun? Ang pinalalabas dito ni Kiko Pangilinan mga kababayan, na may mga vloggers, na pinagtatanggol ang China. Okay? O yun po ang gusto niya, bayaran, kumbaga, bayaran ng China. Okay? O ito po, isa pong, ito si Ma'am Sastrogando Sasos mga kababayan, sinupalpal, si Kiko Pangilinan. Sabi niya po dito, biglang nag-iingay si Kiko Pangilinan kapag China pinag-usapan. Kapag China usapan. Pero sa trilyon, pero sa trillion corruption, nagmamasid lang. I therefore conclude, mas takot siya sa mga corrupt Filipino politicians kaysa sa China. Diba? Ang tapang ni Kiko Pangilinan pagdating sa China. Buti sana kung gigirahin tayo ng China, kayo lang mga politiko, no? Sino ba? Sa amin nag-comment nga sabi niya, sino po bang makikinabang kapag nagkagyera ang China at mga politiko? Ay ang Pilipinas. Siyempre mga politiko, mga kababayan. Dahil sila may mga may mga sources na pwedeng umalis sila dito sa bansa, tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong matitira dito pag nagkagera, for example lang, no? Pero, kapag napanagot natin itong mga korupsyon, di ba? Mga corrupt na magnanakaw sa ating gobyerno, sino po ang makikinabang? Taong bayan, tayong lahat, mga kababayan. Di ba? Kasi wala nang magnanakaw sa kaban ng bayan. So, kung baga, mas gugustuhin pa ni Kiko Pangilinan na for example lang girahin tayo ng China kaysa po na may makulong, na mga corrupt, yung mga mastermind talaga, sa flood control scandal, yung trillion corruption, mga kababayan, di ba? Mas gugustuhin pa nila yun Maybe baka lang naman nakinabang rin sila dito po sa mga ninakaw na nakaban ng bayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At ito, pasadahan din po natin itong si
Claire Castro. Pinagtanggol na naman po ang Pangulo. Sabi po dito ni Claire Castro, kondisyon ni Marcos Jr. umiigi at gumaganda ayon kay Jose Claire Castro. Ano ka ba, Jose Claire Castro? Doktor ka ba? Oh, gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Ayan, Ang tanong ng taong bayan, doktor ka ba? Doktor ka po ba, Jose Claire Castro? Dahil eto po mga kababayan, sa press con po talagang durog na durog po si Jose Claire Castro patungkol po dito sa kondisyon ni President Bongbong Marcos Jr. Ito, panoorin po natin tong press con na ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. One last lang ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga survivor lang po, may mga naka-receive po sa iba sa amin ng from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source yan. So kung unknown ang source yan, so malamang gumagawa ng kwento yan. Sen mga kababayan, dito parang talagang nabukhang matalino si Claire Castro. Dahil unknown nga ang source, unknown din po ang di ba? Parang sinasabi yung fake news niya kasi unknown Okay? Parang napakatalino tingnan dito ni Claire Castro. Pero mamaya mga kababayan, eto, panoorin pa po natin. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last po, Tuesday New DCWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for... Ito may source na Kaya na, unknown po yung source. Sabi niya, ito, hindi na to unknown doktor na po ito. Pakinggan po natin. The obvious reason. Pero hindi po ba mas makabuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakakaramdam. Yun nga ang problema diba? Yun nga pong problema. Ayaw nyong maglabas, Ayaw nyong pagsalitain yung mga doktor na yan. Sino bang mga doktor na yan at ayaw magsalita? Diba? Kaya, itong mga mainstream media, kumukuha na lang ng mga resource, diba? Resource person, na reliable. Doktor nga yun doktor nga po no? Bakit? Yung doktor bang ito sa St. Luke's mga kababayan, for example, yung binanggit ng reporter, ay iba po ang pagkakaintindi sa diverticulitis, di ba? Kaysa po sa doktor na tumitingin dito kay President Bongbong Marcos, for example, magkaiba po ba ang definition nila ng diverticulitis, di ba? Huwag mo naman kaming gawing tanga, Claire. Doktor na nga yun no? Po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin siya sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates. Makikita at nakaatim pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi natin nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Or rather, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Correct. Diba? Palakpakan po natin.
pag mas reliable pag doktor po ang nagsalita kasi walang tiwala ang taong bayan sa iyo, Claire Castro. Huh? O tatanungin niyo ako, sabi niyo, bakit naman walang tiwala? Ilang beses na kayo nagsisinungaling, pati ang Pangulo nagsisinungaling sa taong bayan. Diba? Maraming beses na po natin ang Pangulo mismo at itong si Claire Castro, na-experience na po natin na talagang nagsisinungaling sila. May tinatago ba kayo patungkol sa kalusugan ng Pangulo? Nagtatanong lang, di ba, mga kababayan? Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo na sasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Mali ka na naman. No? Kasi hindi doktor ang Pangulo. Kahit, for example na lang, ikaw, Claire, di ba, masama ang pakiramdam mo. No? Sinabi mo lang, okay ako. Masama lang ang pakiramdam ko, pero okay ako. Ayun pala, for example lang, may cancer ka pala, may kung ano-anong sakit ka pala, di ba? For example lang yan. Nung tiningnan ka ng doktor, yan na pala ang mga ano mo, sakit mo, di ba? Kaya mas maganda talaga, doktor, mas reliable po ang mga doktor. Kaya Claire Castro, PBBM, no? Wala kasing tiwala ang taong bayan sa inyo, sa mga pinagsasasabi ninyo. Kaya doktor po ang hinahanap namin. Kasi wala kaming tiwala sa mga pinagsasasabi ninyo kasi ilang beses na kayong nagsinungaling, no, sa taong bayan. Okay? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito mga kababayan na kung saan, eto po hala, karma is real. Tinuluyan na, kapapasok lang, ito ipapatawag na. Ano kaya ito mga kababayan? Ito, pakinggan po natin si Coach Oli, pasok. BBM, nagtangkang mag-suicide. Pag-usapan natin itong impeachment ni Bongbong Marcos. Alam naman natin, ito ay lutong Macau. Alam natin na kaya lang ito isinampa para dun sa 1-year bar rule na madidisqualify dito. Ika nga, itong impeachment na ito ay parang dead on arrival. Pero hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? So, tingnan natin. Kasi posible ring may magandang mangyari dito. Papanurin po natin. Sa Lunes 2 ng Pebrero, tatalakayin ng House Committee on Justice kung sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagsasamahin pa ang unang reklamo inihain ng abogadong si Andre de Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at ilang pang individual. Kapag sufficient in form and substance ay isasagawa ng hearing kung saan ipatatawag ang mga complainant, mga witnesses at pati na si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Ayun! Okay, papatawag si Bongbong Marcos kung sufficient inform and in substance. Substance. Pambira. Anong substance yan, no? Bongbong Marcos, ano kayang substance yan? Pero patalakayin sa linya. At ang pinaka-importante dyan, merong sapat na ebidensya yung isinabmit na impeachment. Ibig sabihin, pasimplihin na lang natin in layman's term, may saysay, hindi ampaw. Alam naman po natin, yan ang kinakatakot natin. Posibleng nagsubmit ito ng mga ampaw na impeachment complaint para makaligtas si Bongbong Marcos. Pero malay natin, di ba? Kung sakaling meron ngang numero sa Congress, alam mo, sasabihin lang nila, ay yan ay naaayon sa mga ebidensya. Pero wag po nating kakalimutan This is very important. Numbers game yan. So pag sinabi ng mga congressman na mas marami ang sasabihin na hindi, sufficient inform and in substance. Sa madaling salita, maraming sumang-ayon. So kahit hindi totoo, posible pa rin makalusot. Diba? Kahit ampaw yung sinabmit, kung talaga may numero tayo, posibleng ma-impeach si Bongbong Marcos. At ang matindi niyan, ipapatawag si Bongbong Marcos. Alam naman natin, bubulol-bulol din to. Alam naman natin, sunog na utak nito. Walang maisasagot ito. Simula, huli niya ng debate.
Yung kay Cayetano, binastos ni Cayetano to kaliwat kanan eh. Parang pinagsasampal. Diba? Binastos to. Simula noon, ayaw na ng debate nito. Alam naman natin, takot to humarap sa press. Diba? Ang tanong dyan, haharap kaya si Bongbong Marcos? Anong sa tingin ninyo? Haharap to si Bongbong Marcos kung ipapatawag? Sige, lagay nyo dyan. So yan bigla ko lang naisip mga kababayan, di ba? For example lang, yung pagpapatawag din, for example, i-compare lang natin yung pagpapatawag kay Romualdez dyan po sa Senado, sa investigasyon dyan sa flood control scam. Sinasabi ni Lacson na yung courtesy, parliamentary courtesy, no? Parliamentary courtesy. Ako hindi naman, wala tayong alam sa batas mga kababayan, kaya napapatanong tayo kung ito bang parliamentary courtesy ay applicable din sa isang presidente. Kasi baka mamaya mga kababayan, no? Ito ay gawin nilang rason, di ba? Tayo po ay nagtatanong, syempre, di ba? Gaya po ninyo, wala naman tayong alam masyado sa mga ganito, di ba? Kaya nagtatanong po tayo kung ito bang parliamentary courtesy ay applicable sa Pangulo, sa pagpapatawag sa Pangulo sa kanyang impeachment, di ba? Kasi, di ba? Kay Romualdez in-apply nila 'yan. Hindi talaga humarap si Romualdez sa Senate mga kababayan, no? Yan sa comment section. Yan ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. So you want him to come? Huh? You want Bongbong Marcos to come on you? No, kasi sabi niya, prerogative ni Bongbong Marcos to come or not to come. Gusto mo ba siyang mag-come? Tanong ko sa iyo, Congresswoman. Gusto mo siya mag-come? Gusto mong pumunta siya dyan? Pero alam niyo kung ako tatanungin, hindi pupunta yan. Wala! Duwag yan, pustahan! Tama, paras po tayo ng iniisip, no, Coach Oli. Hindi pupunta yan dyan. Kasi, pero mo, prerogative ng Pangulo kung gusto niyang pumunta or hindi gusto niyang pumunta, di ba? O kung gusto niya or hindi niya gustong pumunta dyan. So, ano ba mas pipiliin mo kung ikaw ang i-impeach? Di ba? Mas pipiliin mo siyempre na hindi na pumunta dyan. Kasi sa isip mo, sa loob-loob mo, sila na ang bahala dyan. No? May mga, naman yan, may mga incentive naman yan. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.